Naghahanap ka ba ng mapapasyalan ngayong summer? Baka ito na ang hinahanap mo. Bukod sa tahimik, payapang kapaligiran, masarap na mga pagkain, panigurado akong marirelax ka dito. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Ngayong araw nga ay may papasyalan naman tayo na talaga namang sobrang ganda at nakaka-relax na tanawin. Dito nga bumaba sa may order station dahil dito malapit ang pupuntahan ko. Alam nyo naman pag may nakita ako sa online ay talaga namang gusto ko ding puntahan. Gaya nga ng sabi ko, hindi habang buhay ay nandito ako sa ibang bansa. At lahat ng to ay magiging kwento na lang pagdating ng araw. Kaya sulitin na natin. Tama nga po nga lang muna ako dito dahil hindi pa dumadating yung bus na sasakyan namin papuntang Shiwanari. Dito kasi sa South Korea ay may allotted time ang dating ng bus station. Kaya kung maaga ka sa station ay talagang mag-aantay ka. More or less nasa 30 minutes bago ka makasakay. Very accessible naman ang dating ng mga bus station dahil makikita mo naman yan sa Kakao Map. Kaya timing lang talaga. Ang number nga pala ng bus na sasakyan nyo once na pumunta kayo sa Shiwanari ay ang bus number 123. Diretso na yan doon at 8 station lang ang pagitan. Sundan mo lang ang map at paniguradong makakarating ka. Ilang sandali pa ay nakarating na din kami. Agaw attention niya agad ang tower ng Shiwanari dahil sa sobrang taas nito. Excited nga kami na maikot ang lugar dahil sa sobrang ganda talaga. Isa din kasi ito sa mga dinadayo ng mga Koreans lalo na kapag palubog na ang araw. Perfect location kasi ito para mag-unwind at ma-relax na din at the same time. Wala nga akong pinalampas na sandali at kagad na kumuha ng magandang shots. Sa pamamagitan kasi ng mga videos na sinushoot ko ay na-share ko din to sa mga kakilala ko, kaibigan ko at mga kamag-anak ko. Sabi ko nga hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maka-experience na maglibot sa ibang bansa. May ibang OFW na hanggang work lang sila. Minsan sa bahay lang at limited pa ang galaw nila. Unlike dito sa bansang pinuntahan ko ay malaya ka makakapunta sa mga tourist spots at sa mga magandang attractions dito. By means of sharing my video ay parang kasama ko na din kayo sa bawat gala ko. Once na pupunta kayo ng Shiwanari ay recommended na try nyong kumain din dito para mas lalo nyong ma-feel yung magandang vibes at magandang views na agaw-eksa na talaga. When it comes naman sa mga pagkain ay masarap din naman at sobrang affordable. Sagana din sa mga side dishes na normal naman sa mga Korean foods. Kung nahiya ka naman umorder ay pwede kang mamili sa monitor ng mga gusto mong kainin. Very convenient naman gamitin yung card as payment sa order mo. Napakaganda din ang setup ng resto dahil nakaka-relax even yung music na piniplay nila. And of course, para lang sulit ang binayad mo, doon ka pumesto sa may gilid para tanaw na tanaw mo yung tahimik na tanawin. After nga namin kumain ay sinimulan na namin ang pag-iikot sa lugar. Isa din sa pwede mong ma-experience dito ay ang pag-akyat sa tower. Nasa 25th floor nga ang magandang spot para makita ang kabuuan ng lugar. Siyempre gamit ang elevator para makarating sa taas. Paglabas mo naman ng elevator ay bubungad sa iyo ang mga glass wall. Halos tanaw mo ang napakagandang mga views. Hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag dahil kulang ang mga salita para ma-describe kung gaano kaganda ang lugar na to. Grabe, perfect location talaga at paniguradong marelax ka dito. At kapag nandito na kayo sa taas ay huwag niyong palampasin ang maglakad sa glass floor para na din malaman niyo kung may fear of heights ba kayo o wala. Maganda din sa pakiramdam na I never imagine na ma-experience ko to na usually sa mga k-drama ko lang to nakikita. May ibang turista din kami na nakasabay. Yung iba nga takot sila maglakad sa glass floor. Nakakatakot naman talaga lalo na at mataas ang babagsakan mo. Pero ganun talaga. Meron din ditong coffee shop na perfect location para sa nakaka-relax na tanawin. Para mas lalo mong ma-feel kung gaano kaganda dito. Umorder nga muna kami ng maiinom at naupo sa pinakamagandang spot kung saan tanaw na tanaw ang isla. Grabe, nakaka-amaze talaga. Yung wala kang iisipin kundi pagmasdan ang buong lugar. Nakaka-relax sa pakiramdam. Ang dami nga din nakatambay dito sa shop na talaga namang sinusulit ang ganda ng lugar. Kahit sino naman talaga mas nanaising sulitin ang bawat sandali dahil pagbaba mo ng tower ay back to reality na ulit. Sa realidad na sobrang nakakapagod pero patuloy lang. Sabi nga nila kung napapagod ka, magpahinga lang saglit tapos laban ulit. Ang ganda lang kasi dito sa South Korea, ang daming mga park na pwede mong pasyalan at bawat park ay may mga kwentong nakatago. Nasa atin na lang kung paano natin tutuklasin. Isa din sa pwede mong ma-experience dito sa Shiwanari ay ang encounter sa mga seagulls kung saan hindi sila takot na lumapit sa mga tao. Napakaamo nila lalo na kapag may dala kang pagkain, talagang pag-aagawan nila. To the point na pwede mo silang kuhanan ng magandang shots. Ang ganda lang sa experience na makasalamuha yung mga seagull ng mas malapitan. Hindi sila takot sa mga tao dahil malaya silang nakakalipad dito. Unlike sa atin, paniguradong pulutan ang aabutin. Biro lang. Tuwang-tuwa nga din yung mga bata na nagpapakain sa mga ibon.
Pag nandito ka nga ay hindi mo alintana ang oras dahil nakangiti ka lang habang pinapanood ang mga ibon na lumilipad. Malaya, nakakawala ng pagod, nakaka-recharge ng energy. Dito ka sa ibang bansa, dito mo mararamdaman ang iba't ibang emosyon, lalo na kapag nag-iisa ka. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay kung paano mo kinakaya. Kanya-kanya tayong paraan kung paano maibsan ang dinadala natin. Tulad din ng mga ibon na malayang nakakalipad at nakakapunta sa kung saan man, ay ganoon din tayo. Hindi man tayo nakakalipad pero nagpapatuloy dahil hindi pwedeng tumigil. Annyeong!